Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Binabati ko po yung mga kapatid sa Panginoon, sa Bataan po. Binabati ko rin yung mga senior citizens sa lahat ng dako. Ganon din po yung mga panauhin natin ngayong umaga. Sana po ay nasa ilalim kayo ng biyaya ng Panginoon at sana ay nasa mabuti kayong kapalaran. Binabati ko rin yung mga nagmamasid at nanonood po sa YouTube channel. At salamat po sa mga feedback ninyo na direktang na ipapahatid ninyo ang inyong appreciation po sa mga mensahe every Sunday. Bago lahat, tayo po ay manalangin muna at ating pong itaas ang ating gawain sa Panginoon. Ama naming nasa langit, umisip po akong may pasasalamat sa panibagong araw na kaloob mo. Panginoong Jesus, sa aming pagsisimula sa araw nito, isinusuko namin sa iyong kalooban ang aming lakas, tapang at karunungan. Ang presensya mo nawa ang maging aliw at gabay naming lahat habang nakikinig kami sa iyong mga banal na aral. Linisin mo nga po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasalanan. Puspusin mo ang iyong lingkod ng banal na Espiritu na gagabay sa aking isipan, salita at kilos. Naway makita ng kapulungan ang iyong pagmamahal at karunungang ayon sa iyong buong kalooban. Salamat po sa kaloob mong buhay sa aming lahat. Tulungan mo kaming unahin palagi ang iyong kaharian at katwiran sa araw-araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli natin purihin ang ating Panginoon. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Alam natin na bilang isang church, wala po tayong matibay na naipundar sa nakalipas na taon dahil sa maraming kadahilanan na hindi ko na po babanggitin. Nakakahiyang isipin na dinadala natin ang pangalan ng Panginoon na binubuo sa pangalan ng ating church, ang The Lord's Temple Ministries. Bigo tayong sundin ang mahalagang utos ng Panginoon sa kanyang iglesia. At dahil nga sa mga kabiguang ito, hindi na tayo papayag na masayang pangmuli ang taong ito sa mga hinaharap. Babangon tayo ng buong sikap at kikilos, kapit-bisig na may lakas mula sa Panginoon. Ito ang mga pagbabagong simulain natin po sa taong 2025. Sa panahong ito, sisibol po ang bagong dahon ng pag-asa at pagkakataon sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Bunga nito, kailangan maunawaan nating mabuti ang lupang ating kinatatayuan upang makita natin kung tayo ay nakatayo sa batong panulukan na itinatag ni Jesus para sa ating lahat. Ngayong umaga, pangunahin sa ating paksa ang maunawaan nating lubos, ang pinakamahalagang aral na paulit-ulit nating pinag-aaralan, ang tungkol sa kaligtasan. Kaya ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay Understanding Salvation. Hindi naman siguro tayo magtataka, bakit mahalagang maunawaan natin ang kaligtasan? Bakit po? Sapagkat natuklasan natin na ang tao ay mamamatay at muling bubuhay ng Diyos sa huling araw upang hatulan. Natuklasan din natin na may dalawang dako lamang ang maaring puntahan ng tao. Ito po ay ang langit o ang impyerno. Mahalagang makita natin ang tiyak at buong linaw ang ating patutunguhan pagkatapos ng kamatayan. Mahalaga po ito. Makakapasok ba ang tao sa langit sa kanyang natural na kalagayan? Ang sagot po ay hindi. Bakit po? Tunghayan natin yung Roman number 1. What is man's condition outside God? Ano nga ba ang kalagayan ng tao kung wala ang Diyos sa kanyang buhay? According to biblical teachings, man's condition outside God is spiritual death, sinfulness, darkened
understanding, and blindness. Nilikha ng Diyos ang tao sa tatlong bahagi: katawan, kaluluwa, at espiritu. Nilalang po niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Subalit sa kasamaang palad, ang tao po ay nahulog sa kasalanan at mula po sa kalagayang iyon, ang sangkatauhan ay lubusang napinsala ng kasalanan sa espiritu, kaluluwa, at katawan. Bakit po? This is because, letter A, man is born in sin and a slave to it. Remember, sin entered the human race as a result of the original sin of Adam and Eve. Dahil ang lahat ng sangkatauhan ay nagmula kay Adan, ang bawat tao ay ipinanganak na may likas na kasalanan. Sa makatwid, wala pong matuwid. At ganito po ang paliwanag naman ni Apostol Pablo tungkol sa isyong ito sa Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Malinaw po yung sinabi ng apostol, no? Batid nating lahat kung saan nagmula ang kasalanan. Sa ating panahon, maraming mga huwad na tagapagturo, mga mangangaral na hindi nagbuhat sa Diyos ang aral. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagbabala po si Apostol Pedro laban sa mga huwad na propeta at guro na nagtataguyod ng gantong kasamaan. Mapanlin lang po yung kanilang mga aral. Mapapansin nyo sa mga telebisyon at saan mang mga pagtitipo ng mga Kristiyano. Nangangako sila ng kalayaan, ngunit naghahatid ng pagkaalipin sa buhay ng tao. Nakakatakot po yan. Hatid nila ay katiwalian, pagkabulok ng moral at espiritual na pagkaalipin. Ginagamit nila ang relihiyon para sa kanilang kapakanan. Marami sa kanila ang nagpapayaman lamang at hindi makita sa kanila ang katotohanan. Ganito naman ang sinabi po ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 19. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila. Subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. Yan po yung katotohanan tungkol sa tao. No? Pinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila. Sana hindi mangyari sa atin yun. No? Ibang nagsasama tayo rito ng inaalagaan natin tao. No? Tapos marinig sa atin ng inaalagaan natin yung karumihan ng puso natin. Tayo ang nagdala, tayo rin ang nagpalaya sa kanila. Kasi kung ano yung mga ini-istorya natin. No? Yun po yung ginagawa ng mga taong ito. Sinasabi rin lang, sinabi ng aklat, may mga nagsasabi pang ganito, mga awit 14:1-3, wala namang Diyos. Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan ko may taong marunong pa, na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa ng tama o walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man, wala nga, wala. Maliwanag po yung aklat na binasa natin. Makasalanan talaga ang tao. Kaya ipinagtapat ni Haring David ang tungkol sa kanyang kalagayan sa aklat naman ng mga awit 51:5. Sabi niya, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iliwal. Alam po ni Haring David yung kondisyon niya. No? Ibig sabihin, mula nung ipanganak siya, masama na siya. Alam niyo po yung yung minanang kasalanan, no? Makasalanan na ng ako'y iliwal. No? Dahil sa kasalanan po ng unang tao, ang buong lahing sumunod ay makasalanang lahat. Kaya ang tao ay ligaw tulad ng tupa, at yan po yung sinabi mismo ni Propeta Isaiah sa 53:6. Sabi niya, pakinggan nyo, tayong lahat
ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Alam nyo, maraming mga tao ang nagbabasa din naman ng Biblia. No? Kaya lang, mukhang hindi po talaga nila naintindihan ang ginawa ng ating Panginoon. No? Sa kabila ng lahat ng ito, nagpupumilit pa rin ang tao at sinasabing wala siyang kasalanan at hindi siya nagkakasala. Hindi natin pwede sabihin yun. Kahit na anong sabihin mo mang malinis ang buhay mo. Ang sabi po sa unang 1:18, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yan po yung reality. No? Sa makatwid, wala sa ating pwedeng magmalinis at sabihin tayo po ay malinis, tayo po ay nakakasunod sa Diyos. Katunayan, marami tayong mga pagsisikap na ginagawa, pero kabyos. Lagi tayong kulang at hindi umaabot sa pamantayan ng Panginoon. Letter B, man has no inclination toward God. Hindi niya hinahanap ang Diyos. Nahirati ang tao sa pagkaalipin. Makikita niyo yan sa paligid. Makikita ninyo yun sa community. Makikita natin sa palengke, sa mga pampublikong sasakyan, sa mall. Di po ba? Hindi niya hinahanap ang Diyos. Hindi alam ng tao na kapag nagpasakop siya sa sino mang sinusunod niya, nagiging alipin siya nito. Ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan. Samantala, kung siya naman ay susunod sa Diyos, hahantong ito sa katwiran ng Diyos. No? Nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, tayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Sumasamba tayo kung kani-kanino. Subalit ngayon nakilala natin ang Diyos, bakit tayo babalik sa mga aral na walang bisa at walang halaga? Alam niyo ba kung ano ang dahilan? Ang tao po ay nalinlang, nabudol. No, yan ang pinaka-modern expression ngayon. Pag nadaya ka, nabudol. Ang tao po ay nabudol. No? Mag-ingat tayo sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Listen carefully. Mag-ingat kayo sa mga taong nagsasabi at nagpapanggap na mga mananampalataya. Kasama mo yan sa church. No? Ayon sa Biblia, lumalapit sila sa inyo, no, na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Yan ang sinasabi ng Bible. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Hindi po example ng church, sabi ko sa inyo. Halimbawa, may mga bagong dumadalo sa church. Sa halip na makakilala sa Diyos, na itataboy silang palabas ng mga nagpapanggap na mananampalataya. Alam niyo yun? Nagpapabilib sila. Kala mo, mga marurunong na sa Biblia. Kala mo, mga malalalim ng Kristiyano. Pero sila rin pala ang magpapalayas doon sa mga dinadala nila. Kaya walang naiipon eh. No? Bakit po? Kasi po, nagpapatuloy ang kabulukang moral ng tao. Bakit po? Ang dahilan niya, simple-simple. Sinabi na ni Apostol Pablo na sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang dahilan. Ni isa man sa atin, wala nakaabot dyan. No? So, ano mangyayari sa tao? Kung ganito ang magiging kondisyon niya, no? Tingnan natin na sinabi ni Jeremias sa 17:9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Alam niyo yun? Oh? Ang masakit kasi dito, acting like Christian. Parang mga artista sa pelikula, sa pinilakang tabing. Hindi nila na isa sa buhay yung aral na pag-aaralan nila. Kaya, malungkot talaga ang kalalabasan niya dahil lalo naman yung iba, yung mga pinagsisikapan ng iba na madala sa church, nadadalin. Pati yun natatangay, napapalayas yun dahil sa mga pag-uugali nitong mga nagpapanggap na Christian. Mahirap po yan, no?
Kaya nga kailangan saliksikin natin ang sarili natin. Totoo bang Christian ako? Baka naman kunyari lang ako. Baka naman hindi totoo. No? So bakit po ganito? Ba't ganito ang nagiging dahilan? Bakit ganito? Sabi po sa letter C, no? Man has no understanding of the things of God. Hindi talaga niya nauunawaan yung mga bagay tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Hindi niya nauunawaan. Yeah, he or she must be attending the church, pero kulang po eh. Kasi nadaya nabudol eh. Kasi nga, andiyan na yung mga aral, hindi binibigyan ng priority. Parang hindi niya iniaakma sa sarili niya yung aral. Kaya yung mga bagay tungkol sa Diyos, hindi niya alam. Bakit? Kasi nga, bulag ang tao spiritually. May tabing po ang kanyang pangunawa sapagkat di pinapanahanan ng Espiritu kaya ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Nire-reject niya. Nire-reject niya. Tingnan po niyo, pag-aralan po niyo mabuti, baka may ganyan tayong leaning, no? Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon ay di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan po lamang natin sa paraang espiritual. Kaya kung dead ang spirit mo, wala po talaga mangyayari yan. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Malinaw po naman yan. Mababasa nyo rin naman sa Biblia yan. No? Makalaman ang kanilang mga pag-iisip. Pag mga bagay na espiritual, tahimik sila. Pero pagka mga bagay na sanlibutan, very active sila. Naintindihan niyo po yun, no? Ang mga di na bagong pag-iisip ay nakatuon po sa mga bagay na panlupa at hindi sa langit. Hindi sa langit. Nagdilim ang kanilang pangunawa at kasalanan po ang sani kung bakit nahihiwalay ang sangkatauhan sa katotohanan ng Diyos. At mismo, ganyan ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:14, yung pong ating morning devotion. Ano po sabi? Sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naintindihan niyo po yun? Kaya pag hindi ka na born again, no, you might be attending this church for quite a long time now, pero yung puso natin hindi po nabago, naimbak lamang, no? Na nahirati tayo sa mga fellowship, no, yung sama-sama, pero hindi natin nabigyan ng importansya yung layunin kung bakit tayo nagpunta sa church. O bakit nga ba tayo nagpunta sa church? Simple lang po ang layunin yan upang matutunan natin ang mga kaloob ng Panginoon sa atin. Malaman natin kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Matiyak natin yung mga kaparaanan na iniiwan ng Diyos sa atin. Di ba? So, napahiwalay sila kasi nga, yung mga bagay na spiritual, hindi nila maunawaan. No? Alam ba niyo kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaganito? Tingnan natin yung letter D. Man's mind and conscience were affected by this separation from God. Hiwalay siya sa Diyos eh. All the while, akala niya, dahil nag-church siya, kasama niya ang Panginoon. In reality, hindi pala. Di ba? Ayan, ma-check mo yung sarili mo. Totoo bang kasama ko ang Panginoon? Nananabik ba ako sa morning devotion namin? May call time ba kami? Dumadating ba kami sa call time? May call time sa atin, may 6 o'clock, may 6:15, may 6:30. The point is, may tinakda tayong oras sa pagtitipon. Natutupad ba natin yon? Kung tayo ay late sa call time natin, sabi nung The Fords, tandaan nyo yung pelikula, wala kang respeto sa mga kapatid. Hindi ka nahihiya.
Yan po yung sinabi, no? You don't give respect to other people. Di ba? Dapat kung may call time kayo, dumating kayo sa oras. Huwag kayo mali kasi nagtsatsagang gumising din yung mga taong umatin sa church, ikaw naman late ka. Hindi ba nakakahiya yun? Nasa ng, ano mo, nasa ng... Hindi ho ba? Kami nagsasalitang maaga kayo, pero maaga po kami rito. Hindi kami nagsasalita ng maaga, tapos kami late. Kasi nakakahiya yun eh. Unfair yun sa mga tao. Sabi mo, maaga kayo, tapos ikaw naman late ka. No? So nakita nyo, dahil hiwalay sa Diyos, malaking epekto po sa kanila nito. No? Malinaw na naapektuhan ng tao dahil nakahiwalay siya sa Diyos. Hindi nagkakatugma ang aral at ang tao. No? Sabi po ni Tito, Kabanatang 1:15, pakinggan niyo to. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. O edi hiwalay nga sa Diyos. Hiwalay sa Diyos. Nakita niyo, no? Ulitin nga natin yan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Yan ang isang problema. Marumi ang isipan, marumi ang budi. Hiwalay sa Diyos yan. Hiwalay sa Diyos yan. Kailangan magsisi yan at magbago. Ayusin niya ang buhay niya. Kasi maliwanag naman yung ibinabadya ng mga salita. Yun namang mga nilinis ng Diyos, eto yon, yung mga nilinis naman ng Diyos, mabilis na nakakalimutan ang dati nilang kalagayan. Yun ang malungkot eh. Di ba nyo napagwawari yun? Nakikisangkot na muli sila sa mga dati nilang kalaro. May mga dati silang kaibigan, may mga kalaro sila. No? Ganito ang pinapaalala po ni Apostol Pablo sa mga malaya na. Sabi po sa Colosas 1:21-22, dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ganun naman pala eh. Ba't di na lang tayo manatili roon? No? Remember the day you accepted the Lord? Manatili ka na doon kasi yun ang pinakamagandang plano ng Diyos sa buhay mo. At ang layunin naman ng Diyos, niliwanag na rin yan. Ayaw niya na may mapahama kahit isa. Di ho ba? So, ba't hindi na lang tayo makinig at sumunod? Huwag ka na makipaglaro dyan sa mga yan. Kasi, nakakita ko na po yan, yung mga malalagong Kristiyano na bumalik sa sanlibutan, nakalimutan nila na malaya na sila. Nakalimutan nila na nasave na sila. Nakita nyo? Pero mo, ang laki ng puhunan mo, yung panahon mo, yung resources mo. Then one day, babalik ka dyan? For what? Anong kahalagahan ng babalikan mo? Wala namang mahalaga dyan. Di ba? So, ang pinakamalaking problema ng tao, kung ba't di siya makasunod sa Diyos, ay yung pong letter A, man is spiritually dead. Ito, maaaring hindi ninyo aminin. Maaaring hindi aminin ito ng ilan. Ano, ha? Pero sabi ko nga sa inyo, kahit umaattend ka ng church, kahit na matagal ka na rito, hindi mo alam yun, no? Hindi ka gising ang diwa mo. No? You are spiritually dead. Yung salitang binabasa mo, naintindihan mo, tumatawid sa isip mo, no? Pero hindi po siya nagsisettle sa heart. So hanggang tumatawid lang siya from point A to point B. Tapos nag-stop na. Hindi siya na-digest at hindi siya pumasok sa puso, kaya wala hong matandaan. Nakakalimutan niya na one day, pinalaya na siya ng Diyos eh. Tinubos ka na eh. Wala ka na sa dati mong kalagayan. At magpasalamat ka sapagkat kung mamamatay ka, makakapiling mo ang Panginoon. Sino ang gusto mong makapiling pag namatay ka? Yung dati mong ex, wala na po yun. No?
Nung unay mga kaaway tayo dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Kailangan intindihin natin mabuti. Sinusunod natin ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim tayo kay Satanas. Si Satanas na naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya dahil dito, ibinilang na tayo ng mga taong kinapopuotan ng Diyos. Kaya saan mapupunta ang taong matigas ang ulo? Saan mapupunta ang taong hindi nakikinig at sumusunod? Letter F, man is on the road of eternal damnation. Diyan ka pupunta. Akala mo kasi marunong ka na eh. Akala mo, ang galing-galing mo na. Huh? Nakita niyo ang kinalabasan? Road to eternal damnation. Mapapahamak ang tao ng walang kamalay-malay. Marami ng aral na tinanggap, subalit matigas ang ulo. Akala kasi tama ang landas na tinatahak niya. Kailangan maintindihan natin mabuti ang sinasabi ng aklat ng Kawikaan 14:12. Ano sabi? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Di ba? Marami kang mga justification, mga dalihilan, at kung ano-ano pa. Maraming tao, yan ang dinadaanan. Ulitin ko, akala niya marunong siya. Marami ng taong napahamak sapagkat hindi nakikinig sa payo ng Biblia. Kaya mahigpit ang habilin ni Jesus sa mga taong nananalig sa Kanya. Pakinggan natin po. Ano po sinabi niya sa 1:15? Pakinggan niyo. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Sayang naman. Yun lang ba ang kauuwian mo? Paano na yung 10 years mo, yung 15 years mo, yung 20 years mo sa church? Paano na yung mga inaksaya mong panahon na yun? Itatapon mo lahat yan? Di ba? Sayang naman, di ba? Nandun ka na eh. In fact, natatanaw mo na yung finish line eh. Kasi as you grow in your faith, siyempre, tumatanda ka, nagiging mas seryoso ka, at pinapangarap mo yung pangako ng Diyos. Kasi na lang naman ang inaasahan mo. Hindi ka naman nag-work na eh. No? Wala namang bumabagabag sa puso mo. Wala ka namang inaalala. Hindi ka gaya ng mga tao nagtatrabaho. Di ba? Kailangan pumasok na maaga sa trabaho, gumising na maaga, etc. etc. Pag ikaw semi-retired ka na, wala ka nang intindi. Ang mata mo, ang loob mo, lagi nakafocus sa Panginoon. Kasi wala ka namang iniintay na kundi kamatayan eh. Ganun lang yan. Di ba? So maraming tao, maging mga Kristiyano man, ay tila pinagwawalang bahala ang salitang ito ng ating Panginoon. O ano ang mangyayari sa mga tao na hindi sumusunod sa Diyos? Ano ang mangyayari kung wala si Jesus sa buhay nila? Anong sinasabi ng aklat? Pakinggan natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 1:8-9. Sabi, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Yan ang kahihinatnan. Isinulat po yan para mangyari. Isinulat din yan para maging babala. Parang paalala. No? Para hindi mangyari sa iyo yan. No? Dahil sa pagwawalang bahala, dahil sa hindi pakikinig at pagsunod, ang sabi sa verse 9, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Gusto mo ba yan? Ako, ayaw ko yan. Sino may gusto niyan? Napakasakit po, hindi ba? Sinong tao may gusto na mangyari sa kanya yan? Definitely wala. No? Ito pa ang paliwanag naman ni Jesus, no? Sa Mateo 25:31-33. Sabi niya, pagdating ng tao o ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Tumalun po tayo sa verse 41.
Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ang sakit niyan. Every true Christian expects something good to come. Alam natin na may rapture. Alam natin na tayo ay mapupunta sa langit. Alam natin na wala tayo sa ilalim ng sumpa. Alam na natin na ginagabayan tayo ng Diyos araw-araw, iniingatan sa mga paglalakad natin, sa mga pagkilo, sa mga pagsalita. Siyempre, buong-buo yung pag-asa mo sa mga pangako ng Panginoon. Pero ano kaya kung dumating yung oras na ito at itong masasaksiyan mo? Sasabihin doon sa mga nasa kaliwa, nandun ka sa kaliwa. Naisip mo ba yun? Paano yung kakausapin niya, sabihin niya, yung mga nasa kaliwa, nandun ka, kasama ka doon sa mga kaliwa. Lumayo kayo sa harapan ko, sabi ni Jesus. Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na ihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Paano ka napabilang dyan? Maaga pa nakakilala ka na sa Diyos. Alam mo, ang kasalanan mula sa dyablo, ang malupit na parusa na dadanasin ng tao. Alam mo na yan. Nung bago ka palang dumadalo sa mga gawain, nakintal na sa isip mo yan. Kaya alam mo, tinatandaan mo. Then suddenly, nandudung ka. Naisip niyo ba yun? Di ba? Ano sabi? Kaya nga, kailangan nating maligtas. Tiyakin natin yung kaligtasan. Hindi tayo pwedeng makikinig lang at uuwi empty. No. Alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nauunawaan natin ang mga hatid na pagpapala nito. Hindi tayo pwedeng mabulag. Hindi tayo pwedeng madaya. Kailangan maging matatag tayo. Ingatan natin yung mga taon na ating pinaghirapan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang pumayag na madaya ka. Iniisip ko yan, for this year, 2025, kailangan ma-clear up ang mind ng tao. Kailangan maging maliwanag. Alam natin kung ano yung kaligtasan. Tiyak dapat ang kaligtasan, hindi akala ko. Hindi po ganon. Kailangan tiyak ko. Pag namatay ako, makakapiling ko ang Panginoon. Hindi pwedeng, malay mo, baka. No. Kailangan sumunod. Sabi po sa Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at mabautisman ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Maliwanag na po yung babala. Nandiyan ay paparusahan. Alam mo naman kung ano yung parusa yan. Hindi naman 50 hampas sa likod yan . No? Kailangan talaga maging maingat tayo. No? Ito po yung sinisikap ko for this year. Talagang ang buong kapulungan ay masave talaga. No? Walang bata, walang matanda. Kailangan pare-pareho. Kailangan abot ng isip natin yung kaligtasan. Hindi na sayang yung mga pagpapagod natin. Hindi na sayang yung maagang gising natin. Hindi na sayang yung magandang bihis natin. No? Kailangan, ang effect nito, ligtas ka. Let's go on the second part. Punta tayo sa ikalawang bahagi. Who is the source of salvation? Ito'y nahuhulaan nyo na. No? Dahil ang tao'y sinilang sa kasalanan at walang kapangyarihang lunasan ang kanyang sariling kalagayan, kinakailangan niya ang tagapagligtas. Kailangan niya ang tagapagligtas. The word salvation that is translated in the Bible means to save, rescue, deliver, and heal. Sino ang makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa kanyang makasalanang kalagayan? Meron ba siyang kakayanang magligtas o iligtas ang kanyang sarili? Of course, wala. Nakadepende po tayo sa Diyos. Nakadepende tayo sa Diyos. Pagdating sa hanap buhay, ikaw na susunod. Sa damit na isusot mo, sa bibilhin mo, yung bag na gusto mo, ikaw na susunod. Pero pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang masusunod. Naintindihan nyo? No? So, punta natin yung letter A. Sinful man does not have the power to redeem another sinful man. Mga awit 49:7, hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin
sa kamay ng Diyos. Wala po. We cannot redeem ourselves through additional sacrifices of anything. Kahit anong araan pa ang gawin ng tao, walang anumang sakripisyo ang makapaghatid ng kaligtasan. Ang ginawa ni Kristo sa krus ay isang kumpletong gawain. Hindi tayo maaaring magmalaki sa anumang paraan at sabihing nasusunod ko ang kautusan kaya ako pinatawad na ng Diyos. Hindi po. Niliwanag po ito ng aklat sa Hebreo 1:4. Ano po sabi? Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Ang napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog. Wala na sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Ang tao, ini-entertain pa rin po yung mga bagay na yan eh. Mga handog-handog, mga kung ano-ano. Wala po yan. Tapos na po yan. Tapos na po yan. Ginawa na po ng Panginoon minsan lang at tapos na po yun. No? Inuulit nila yung mga sakripisyo, kagaya halimbawa ng babasahin ko sa verse 11 ng Hebreo 11:14. Ano sabi? Ang bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganon ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Nakita niyo po yun? Orasyon at kung ano-anong ginagawa na hindi po nakapag-aalis ng kasalanan. Kasi naaalis lamang po ang kasalanan hindi sa pamamagitan ng mga handog ng anuman, ng hayop at kung gagawa ng tao. Maalis lang ang kasalanan pag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi sa sekreto. Oh? Ano po nangyari? Sila handog ng handog, naglilingkod araw-araw. Sa verse 12, ano sinabi? Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. It's all finished. Anong ginagawa ngayon? Ngayon naghihintay siya noon hanggang sa lubusang pasukin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Amen? Sakop po ba tayo dyan? Sakop po ba tayo dyan? Tayo ba yung mga pinatawad na? Di ba? Kailangan matibay yung pananalig natin dyan. No? Nakita niyo po yun? Sa makatwid. Hindi na, oh. Sa pamamagitan lamang ng paghahandog, kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Saan ka pupunta? Sige nga. In fact, our dead ancestors cannot redeem us. Yung sinasabi nila, yung mga, minsan natawa ako sa mga kwento, di ba? Pag namatay ako, anak, kaya mo, babantayan kita. Ipapanalangin kita. Yung patay, nangangako na ipapanalangin daw niya yung buhay. Kailan mangyayari yun? Wala pong ganun. Hindi tayo maaaring tubusin ang ating mga ninuno. Huwag tayo magtiwala sa mga sabi-sabi. Tandaan natin lahat na walang sino mang makapagliligtas sa atin. Bakit? Bakit? Mga Gawa 4:12. Bakit? Sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Jesus lamang po. Si Jesus lang po makakapagligtas. Wala pong iba. Huwag na nilang ipilit yung mga paraan nila, no? Letter B, God must take the initiative to redeem man. Kung hindi kikilos ang Diyos, patay ang tao talaga, no? God is our salvation. Yan mismo sinasabi ng Biblia sa mga awit 62 verse 1. Ano sabi? Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Amen po ba? Amen. Nananalig ba tayo ng kaligtasan ay buhat lamang sa Diyos? Amen. Amen. No one can save us. Jesus is the only person through whom we can be saved. 1:14,
Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Asan po ba ang Ama? Nasa langit. Sa mga hindi ka makakapunta sa langit at sasabihin mo pupunta ka sa Ama, hindi pwede. Sapagkat ang tanging daan patungo sa langit ay si Jesus lamang. Doon sa mga bagong dumadalo, makinig po kayo mabuti. Ito po'y para sa inyong kaluluwa. Tiyakin nyo na huwag masayang yung inyong panahon sa pagparito, no? Sapagkat napakahalaga ng ating topic ngayon. Puntahan natin yung Roman number 3. How did God provide salvation for us in Jesus? Some of you might ask. Paano nga ba, no? Paano nga ba yun? Yung lalo yung mga bago. Paano nga ba, no? Sa kabutiang palad, ang Diyos ay hindi lamang gumawa ng paraan para sa kanyang mga nilikha. Gumawa po siya ng plano para sa ating katubusan at kaligtasan. Just as thoroughly as sin contaminated mankind, God's salvation will deliver or heal mankind. Siya ang magpapagaling sa atin sa lahat ng bagay. Kaya nga ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ay mababasa natin sa Thessalonica 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat alagaan natin. Katawan, kaluluwa at espiritu. Bantayan natin yan. Dapat po nating maunawaan kung bakit dumating ang anak ng Diyos dito sa lupa. Maraming tao hindi nakakaalam kung bakit dumating siya sa lupa. Naalala lang nila na ipinanganak siya sa sabsaban. At naalala lang na lamang nila ito pagkatuwing darating ang Pasko. Di ba? Lahat naman tayo, gano'n, di ba? Kaya si Jesus hindi na tumanda eh. Laging pinapanganak sa sabsaban taon-taon. Hindi na tumanda. No? Hindi nila kinuwento na lumaki si Jesus at nangaral at ibinuwis ang buhay sa krus, alang-alang sa ating lahat. No? Sayang. Punta tayo sa letter A. Jesus came to earth to live a life of obedience to God. Nakita niyo po yun? No? Kung ang anak ng Diyos na tagapagligtas ay sumunod sa Diyos, sino tayo kung ikukumpara? Di ba? Siya nga anak siya ng Diyos eh. Nasa langit na nga siya, isipin mo, bumaba pa sa lupa eh. Para danasin yung hirap eh. Isipin niyo eh. No? Kaya nga, pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa 2:5 hanggang 8. Ano po sabi? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, husa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yun ang gawain na hindi natin dapat makalimutan. Maraming tao, alam na, dumating si Kristo at namatay para sa kanila, pero hindi nila naintindihan ang mechanics. Paano nangyari yon? Ano yung mechanics na involved dito? No? Tingnan natin yung sinasabi sa letter B. Jesus substituted His life for ours. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Ipinagpalit niya yung kanyang buhay sa buhay natin, mga kapatid. No? Ganito po sinabi ni Propeta Isaias sa 53:4-7. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap.
Siya'y binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Wala akong gumawa niyan. Anak ng Diyos bumaba sa lupa para sapitin ito. Para kanino? Para sa atin. Get nyo? Napaka-comfortable niya, kapiling ang kanyang amang nasa langit. And yet, kailangan siyang bumaba at kailangan sapitin ang lahat ng ito. Para saan? Para sa kanya? Para po sa atin. Get nyo? Amen? Purihin nga po natin ang Panginoon. Ngayon, naintindihan ninyo kung bakit. No? Dahil sa pagpapakasakit ni Jesus, we would receive His righteousness. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pinagpalit niya yung sarili niya, oh. Isipin mo, no? He would receive our punishment of being dead and separated from God. Makita niyo yun? Sabi pa sa Korinto, 2 Korinto 5:14-15, ano sabi niya? Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ayun naman pala, may padrong iniiwan ang Panginoon sa atin. Yung palang buhay natin ito ay inayos na ng Panginoon. Yung mga worries natin, yung babagsakan nating kahirapan, inayos na ng Panginoon lahat yun. Isipin niyo po yun. Namatay siya para mabuhay tayo. Pero hindi dapat mabuhay para sa ating sarili lamang, kundi para kay Kristo na namatay at muling binuhay para sa atin. May imagine nyo yung mga ginagawa nyo sa ministry, sa inyong care group. Ano ba yung mga ginagawa ninyo? Yung ba'y nakapag-aalay ng gawain para sa Panginoon? Natutupad ba natin yon? Gagawin natin ngayon 2025 yan. Hindi na tayo magtutulog-tulugan. Kikilos tayo. Ang bawat leader ng care group, may mga kanya-kanyang mga daladalang pasanin. At sila, huhubogin nila ang kanilang mga care group members. Sapagkat patuloy tayong kikilos. Yung mga pangarap natin dati ay pangarap lamang matutupad itong taon na to. Gagawin natin to. May mga magpapakasakit at magbibigay ng kanilang buhay para sa tagumpay ng gawain ng Panginoon. Hindi na tayo pauuto at hindi na tayo mabubudol. Ano pa sabi? Ano pa dagdag sa Roma 6:23? Pakinggan nyo. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan yung kasasapitan natin. Yan ang kabayaran ng kasalanan ginawa natin. Pero tingnan nyo yung ginawa ng Panginoon. Na-appreciate po ba natin yun? Amen? Yung iba yata hindi na-appreciate eh. No? Doon sa mga naka-appreciate, no? Pinagpala kayo ng Diyos. Kasi nakikita nyo ang paghihirap at pagsisikap ng Panginoon para sa kapakanan nyo. No? You know what? Jesus' death would provide for a regeneration of rebirth of our old spirit. Yun yung nangyari, no? Ipinanganak yung bagong espiritu sa atin. No, ha? Ha? Ano sabi po ng... Ito'y bugbog na bugbog to sa mga Bible studies, no? Itong John chapter 3, verse 3-5. Ano po sabi? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Nakita niyo po yung ano? Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sino po yung hindi ipinanganak na muli? In short, you will not reach heaven. Yun po, ganun lang kasimple yun. Yung inaasahan mong langit, hindi mangyayari yon kung hindi ka naipanganak na muli. Ang sabi po sa verse 4,
Ang tanong po ni Nicodemus, yung guro, sabi niya, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Andito ang church para i-guide kayo lahat. Nandito ang church, nandito ang aral para tulungan kayo, para maunawaan nyo, para kayo makarating sa langit. Huwag niyong aksayahin yung panahon niyo sa church. Mga tinubos na kayo. Yung nasa ministry, magtrabaho mabuti, maging tapat. Yung mga leader dapat sumunod, gumawa. Yung mga members, ganoon din. Nagkakaisa kapit-bisig. At hindi nasayang yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat tayo rin ang mawawalan nito. Kita niyo po yan? Unless you be born again. Unless a man be born again. No? Punta natin yung Roman number 4. Pasensya na kayo, medyo mahaba ito. No? Wala naman nagmamadali sa inyo. Roman number 4, what must we do to receive this salvation? Ito po'y, inanong ko na po, inayos ko ng mabuti, no? Para matiyak natin kung ano ba. Doon sa mga bago, yung mga bisita, no? At doon sa mga nanonood sa YouTube, no? Letter A, we must believe in Jesus through faith. Ganon kasimple yan. What must we do to receive salvation? We must believe in Jesus through faith. Roma chapter 3, verse 21 to 26. Ano po sabi? Ngunit kayo nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo. Amen? Ulitin ko po yun. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, dahil sa Kanyang kagandaang loob, siya ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sino po rito ang mananampalataya na? Taas nga ang kamay ng mga matitibay na mga Kristiyano talaga. Yan. No? Marami na, no? Sana wag mabawasan, no? Sana dumami pa. At matuwa ang Panginoon na hindi nasayang ang dugo ng Kanyang anak na si Jesus. Di ba? Let's go to letter B. So, we must believe that He died and rose again. Siya ay namatay, ngunit muling binuhay. No? Sabi po sa unang Korinto 15, mula 1 hanggang 6, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Ito yung patotoo ni Apostol Pablo. No? Malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang ginawa ng ating Panginoon,
para maligtas tayo. No, ha? So letter C, we must receive Him to become children of God. Importante po ito. Gusto mo maging anak ng Diyos? Kailangan tanggapin mo talaga siya. Yung mga bago, no? Yung mga bago, isipin po ninyo. Isang bagay, marami na kayong tinanggap sa buhay niyo. Tinanggap niyo yung kasawian, tinanggap niyo yung kabiguan, tinanggap niyo yung kahirapan, tinanggap niyo yung lahat. Ngayon, tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo habang nakikinig ka na mensaheng ito para hindi masayang yung buhay mo. No? Di ba? Ang problema, may mga taong dumating na nga sa Jesus, hindi pa tinanggap ang Panginoon. Ganyan ang nangyayari sa looban eh. Sa bagong baryo. Nagrereklamo nga yung mga manggagawa, nagrereklamo yung mga kapatid natin na pilit natin silang inaabot, pero alam mo, tumatanggi sila. Tumatanggi sila. No? Para silang nauumay. No? Sabi po sa 1:1, 11-13, ganito po. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. No? Yung mismo mga Hudyo, hindi siya tinanggap. Can you imagine that? Kababayan mo, tinanggihan ka, isipin mo. Pero ito maganda. Kung tumanggi man sila, ayaw nila, ano po sabi sa verse 12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Hindi naman ito mga Hudyo eh. Ha? Hindi ito mga Hudyo. Pero tinanggap nila. Sumampalataya sila sa Kanya. Ano po nangyari afterwards? At tinanggap nila si Jesus, ano po nangyari? Sila nga ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang sarap, di ba? Masarap po ba maging anak ng Diyos? Amen. Bantayan nyo lang. Bantayan nyo sarili nyo. No? Ano pa po? Letter D. We must acknowledge Him as Lord of our lives. No? Hindi po basta tinanggap lang. We need to acknowledge. No? Alam niyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma? Basahin natin yung sa 10 verse 9 to 10. Ano sabi niya? Tingnan niyo po ito. Mga bago, makinig kayo ha. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Bakit? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Importante po yan. Sinishare nyo lagi si Jesus. Sinasabi nyo, alam mo kung sinong nagligtas sa akin? Pero yung magulang mo, hindi ka kaya iligtas. Ang daming problema sa mundong ito. Hindi kayang i-solve ng tao. No? Sige po. Hindi pa tayo. Roma number 5. From what must we save? Saan ba tayo maliligtas? Letter A, we are saved from sin. No? We are saved from sin. Ipinakita po rito yung aklat ng Mateo 1:21. Ano sabi rito? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So we are saved from emptiness and the tradition of men. No? We are saved from emptiness. Yung mga dating walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. No? Yung mga dati namang walang kaibigan sa community, ngayon nagkaroon ng maraming kaibigan at mga kapatid. Na-imagine ba nung araw, naglalakad ka sa looban, wala naman lang kumikibo sa'yo? Nginingitian ka lang, pero paglampas mo, iniismiran ka. Alam mo yun? Yan ang nature ng tao, ang galing magpanggap. Pero ngayon, hindi bali na kung ayaw nila sa'yo, marami kang kapatid dito. Ang mga kapatid mo ay nasa Panginoon din. Amen? So, sabi po sa unang Pedro, 1:18, alam ninyo kung ano ang pinantubo sa inyo sa walang kabulang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang? Ang ipinantubo sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Ang pinantubo sa atin ay buhay ng anak ng Diyos na si Yesu Cristo. No? Hindi lang yun. We are also saved from our enemies. Letter C. No? Lucas 1:71,
na iniligtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ano pa po? Letter D. We are saved from the curse of the law. No? Sa sumpa. No? Galatians chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ibig sabihin, ibinitin yun po yung lingwahe nila. Sa atin, siya yung ipinako sa krus. No? Ano pa po? Ano pa? Saan tayo naligtas? We are saved from wickedness and lawlessness. Tito 2:14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ano pa? Saan pa tayo naligtas? We are saved from being lost. Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Yan po yung ginawa niya sa atin mismo. Kita niyo? No? Mga ligaw pala tayo dati. Ano pa po? Letter G, we are saved from fear. Mga awit 27:1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kita niyo, wala na pong fear. Kaya wala na tayong takot. No? Basta tayo lumalakad sa katwiran at katotohanan ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Ano pa po? Saan pa tayo naligtas? Letter H, we are saved from condemnation. Roma 8:1-2. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Narinig po ba niyo yun? Babasahin ko para sa mga hindi nakikinig. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen? Napakahalaga po niyan. Wala na pong condemnation. Ano pa sabi? Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam nyo, hindi ko na po babasahin yung napakaraming mga teksto rito. No? Punta tayo sa Roma number 6. No? Roma number 6 ba yun? Tama, Roma number 6. What is the nature of God's salvation? A, God's salvation is abundant. Napaka-lawak po. No? Letter B, God's salvation is eternal. No? Letter C, God's salvation is available now. Kung late ka, makakahabol ka pa kasi buhay ka pa. Pero pag patay ka na, wala na po. No? And letter D, God's salvation is for everyone. Wala siyang pinipili, Ilocano ka, Tagalog, Bisaya, Kapampangan. Saan ka man nakatira? Meron lamang isang maliwanag na kondisyon na sinasabi ni Pedro, mga gawa 2:38-39. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Ano pa po? Letter E, God's salvation is both complete and progressive. Our spirits are saved when we are born again. Very clear po yan. Unang Korinto 6:17, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Ninyo? Roma 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kita nyo? Yung palang Spirit ni Christ dapat nasa atin. No? Dahil hindi ka kay Kristo kung wala sa iyo ang Espiritu.
Our souls are being saved through the work of the Holy Spirit in sanctification, paglilinis. No? Tito 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Kung mapapansin nyo, siksik po at liglig ng Scripture, no? Gusto ko magsalita sa inyo Scripture mismo kaysa ako, no? Our bodies will one day be redeemed by the second coming of Christ. Pinangako na po ng Panginoon yan. Lahat tayo, mamamatay man o hindi. Yung patay, unang bubuhayin, alam na ninyo yun. No? So, sabi po sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ngayon, ang tanong sa Roma number 7 ay, how should we respond to this great salvation? Letter A, we must not neglect this great salvation. Huwag ko kayo magpabaya, lalo yung mga bago, no? Patuloy po kayo makipag-aralan, no? Patuloy kayo makipag-aral. Lagi kayong dumalo sa church. Kung hindi niyo alam, magtanong po kayo, no? Huwag kayong mahiya, magtanong po kayo, no? Paano? Gusto kong maligtas, paano bang gagawin ko? Magtanong kayo, no? At ililid kayo ng mga taong pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, no? Ano pa? So, letter B, we must be glad and rejoice in His salvation, no? Lucas 10:20, ngunit magala kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Sino po ang nakakaalam na may pangalan na siya sa langit? Hindi po tayo nang uhula. Sigurado po yan. No? Letter C, we must proclaim this salvation every day. Kung napanood nyo yung The Fords, magandang alaala po yun. Ano? Huwag tayong tamarin na ipahayag ang kabutihan ng Diyos at ang kaligtasang alok niya sa atin. No? Ano pa? Letter D, we must actively walk in our salvation. Ano po tayo, paano po tayo lalakad ngayon? Tayo mga naligtas na. Efeso 5:8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. No? Unang Juan 1:5-7, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Maliwanag po yan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Letter E, which is very important, we must share our faith with others. Sana masunod natin ang mga nilalaman ng aklat. Yung aklat ng Gawa sa 4:20. Ano sabi? Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ano po nakita natin sa buhay natin? Nagbago ba tayo? Yung po ba mga kapatid natin na nakakilala sa Diyos, nagbago ba ang buhay nila? Nakita ninyo in person kung paano sila namumuhay ngayon? Di po ba? Mga kapatid, pinili ko po ang topic na ito ngayon sa pagsisimula ng taon para maging malinaw doon sa mga naligtas kung ano ang pinagdaanan nila. At ito naman ay liwanag para doon sa mga dumadalo na bago, uma-attend kayo, no? Magpatuloy po kayo. No? Ang buhay na to, kaya lang nagiging mahalaga dahil sa Diyos. Dahil kung wala po ang Diyos, wala po tayong pahalagahan at wala po tayong makakamtan sa buhay natin. Puro kasawian at hirap ang ating mararanasan. No? Ngayon tayo tinubos na ng Panginoon,
kailangan pong ingatan natin ang ating lakad at huwag nating kalimutang dumalo lagi sa mga gawain. Huwag kayong tamarin, no? Huwag kayong tamarin. Ito po yung malaking pakinabang sa inyong mga kaluluwa. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Isang araw mamamatay ka. Sigurado yan. Isang araw mamamatay ka. Alam mo ba kung ano mangyayari pagkatapos ng iyong libing sa loob na lamang, ano mangyayari sa iyong libing pagkatapos lamang ng ilang oras? Namatay ka na, di ba? Ano mangyayari pagkatapos noon? Ang mga iyakan ay titigil na at ang pamilya mo ay magiging abala sa pag-aayos ng mga pagkain at inumin. Ang ilan sa iyong mga kamag-anak ay magkikwentuhan tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan habang nagkakape sila. Ang ilan mo mga kaibigan ay tatawag sa iyong pamilya upang sabihin na hindi sila makakarating dahil meron silang emergency. Alalahanin mo, patay ka na. Ang boss mo sa trabaho ay maghahanap na ng kapalit mo. Patay ka na eh. No? Sa susunod na buwan, ang iyong asawa ay manonood ng comedy show sa TV at magsisimulang tumawa at humalakhak. Mabilis nilang malilimutan ang kanilang pangungulila. Sabi ng iba, naka-move on na. Kung ganoon kabilis kang malilimutan ng mga tao, para kanino ka nabubuhay ngayon? Ginugol mo ang iyong buong buhay sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iisipin at sasabihin ng mga tao at ang malungkot na katotohanan ay hindi ka na nila maaalala. Dahil patay ka na eh. Tandaan mo na ang buhay ay maikli lamang upang mabuhay para sa anumang sasabihin ng iba. No? Yakapin mo ang tunay na pananampalataya at gawing prioridad ang iyong sariling kaligtasan. Kaya mamuhay ka ng nararapat at lumapit ng may pagpapakumbaba sa Panginoon. Magiging malaking pakinabang ito sa iyong kaluluwa kung matiyak mong ligtas ka na. No? Purihin po natin ang Panginoong Diyos. No? Itaas natin ang Kanyang pangalan. No? Alam nyo, mahirap talaga ang kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Marami po sa atin ay kahit na po umati ng Church Commission ay natututo pang sumama ron sa mga hindi dapat samahan. Sinasayang natin yung panahon natin sa mga walang kakwenta-kwenta mga bagay. Ang malungkot, marami sa atin nahihirate sa ganung buhay. Ngayong 2025 po, inuna ko yung kaligtasan. Inuna ko po yung kailangan ng tao. No? Doon sa mga ligtas na, para sila mapatibay pa. At doon naman sa mga bago, mga panauhin at mga nanonood sa kanilang mga telebisyon, ay dalangin natin na sila man ay makakilala rin. Manatili tayo sa piling ng Panginoon. Mamaya, pagkatapos nating umawit at magpasalamat sa Diyos at magkamayan, babalik tayo sa ating care group. Sana maging makabuluhan yung mga bagay na tatalakayin natin. Sana may kasamang mga plano na rin yan mula sa inyong mga leader. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, Ama, sa mga inilahad ng mensahe ngayong umaga. Papasalamat kami sapagkat iyong idinidiin ang kaligtasan sa bawat kaluluwa. Maliwanag, Panginoon, na ayaw mo na ni isa man ay may mapahamak. Lord, mahal namin yung mga magulang namin, yung mga kapatid namin sa laman, mga kaibigan naming malapit sa aming mga puso. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Ito na ang hudyat ng simula upang kumilos kami, Panginoon.
maging masipag kami, Panginoon. Kung meron man sa kanila ang hindi paligtas, Lord, sana sikapin namin sa tulong mo na maabot sila, Panginoon. Ayaw namin, Lord, mapahiwalay sa kanila. Gusto namin silang makapiling bilang kapananampalataya kay Kristo. Alam ko, Panginoon, na kailangan namin ng masigasig na panalangin para maabot namin yung mga minamahal namin sa buhay. Lord, huwag kang pumayag. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung mga existing na kaibigan, magulang, kapatid, na kasama namin ngayon, Lord, maging yung mga taong malayo sa aming piling, Lord, na maaabot naman ang Ebanghelyo. Tulungan mo kami, Ama, upang hindi masayang ang mga buhay nila. At sa aming mga naligtas na at naging malaya na, Lord, pag-ibayuhin mo ang apoy sa aming mga puso. Tingnan namin kung saang dako kami makakatulong, saan kami makakakilos. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Bigyan mo kami ng ibayong katapatan. Hayaan mo, Panginoon, na hindi masayang ang aming panahon dito sa church na ginawa mo, Panginoon. Ikaw ang nagtalaga ng church na ito, Panginoon, at karapat dapat na magkaroon ng maraming bunga, Panginoon, ang church na ito. Ama, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa iyong mga anak dito sa Lord's Temple, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa liderato ng mga narito ngayon. Manatili nawa kami tapat ngayon at magpakailanman. Marami po salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, lalo kayong maging masunurin ngayon. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y magbatian sa isa't isa.